14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, nilinaw ng Malacanang na walang hininging kapalit ang Russia para sa pagpapalaya sa 24 na Pilipinong halos 9 na buwang na-detain dahil sa immigration violations. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binanggit lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Sabi pa ni Castro, bago buksan ng Pangulo ang usapin, ay nagpauna na itong nirerespeto ng Pilipinas ang mga batas at polisiya ng Russia. Kaya hindi rin anya inasahan ni Pangulong Marcos ang magiging tugon ni Putin. Pero ikinagulat umano ng Russian leader nang malaman ang tungkol sa mga Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa at nangakong susuriin ang kanilang kalagayan at hahanapan ng solusyon hanggang sa magdesisyon nga ito na palayain ang 24 na mga Pilipino na nakauwi na rin sa Pilipinas nitong linggo. So walang kapalit yon, Lakay. Wow, at ngayong araw, galing talaga ni Comrade. Ayan, Comrade Vladimir Putin. Ha? Ayan. Yuse Castro, patapos na raw yung meeting nung binanggit yon ni Presidente. Talaga pa. Buti na alaala niya, pahabol na lang pala yon. Ang bira. Anong sabi ni Comrade Putin? Approve without thinking, Mr. President, His Excellency. Hindi naman ganun, Lakay. Diba? Nagulat daw kasi parang noon niya lang nalaman na may ganoon pala, na may mga nakakulong palang Pilipino, nakadetain na mga Pilipino doon. So, sinabing titingnan yung estado nila at hahanapan ng solusyon. Kaya hindi rin in-expect na ganun yung magiging tugon naman na papalayain pala kaagad. Wow. Ganun kaagad ang tugon, ha? Ayan, ang galing talaga ni Vladimir Putin, ha? Parang hindi nilusob ang Ukraine. Parang super bait. Ang galing naman. Tsaka tinanong pa yata kung gusto magtrabaho doon, di ba? Oo, Lakay. Binigyan sila ng option kung gusto nilang manatili at magtrabaho doon. Pero mas pinili nga ng ating mga kababayan na umuwi na lang sa Pilipinas. Ayan, may pamangkin tayo dyan sa Russia. Ayan, bubit natin sa Russia. Ayan, talaga, Lakay. Si Alvin Fernandez. Ayan. At may kuyang kami dyan, military attaché sa Philippine Embassy sa Moscow. Ha? Si kuyang Colonel Leo La Chica. Ay, kuyang Leo, good morning. Ha? Ayan. Comrade, ayan. Alam ba tayong vodka at kabyar dyan? At saka Kalashnikov. Okay nga, Rod. So, ano pa schedule ng Presidente ngayon, Miss Let? Ay, ngayong araw, Lakay, ay naka-block ang schedule ni Pangulong Marcos para sa private at personal appointment. Roblox ba yan? Hindi, Lakay. Roblox. Ayan, so secret, ha? Ayan, nako. Magmasid-masid ka dyan, Let, ha? Yung mga bubit mo sa Malacanang, tignan mo sa backdoor, ha? Baka may mga senador na papasok dyan, ha? Ayan. Baka daw maiskupan ka, Miss Let. Baka maiskupan ka, ha? Ayan. At mukhang maraming surprise ay ngayong mga darating na araw. Ayan. Mukhang marami tayong aabangan lang. Ay, kaya sabi ko, huwag kang pipikit dyan, ha? Walang kukurap, Miss Let. Huwag kang kukurap dyan, ha? Ayan, baka maiskupan ka. Ayan. Okay nga, Roda, Miss Let. So, hindi na pupunta ng Tacloban ng Presidente. Nandun na kahapon si Secretary Angara. Wala pa, Lakay, na abiso tungkol dyan. Basta't, ayun, yung kahapon, may binanggit ang palasyo na pagkakalooban ng tulong yung lahat ng mga biktima dun sa Tacloban City shooting incident, Lakay. Okay nga, Rod. Ayan, at pagbibigyan ng ayuda, mamaya may special na balita ko tungkol sa ayuda na yan, si Sir L. Ayan. Hindi na maleta ngayon. Ano na? Mamaya. Grabe. Talagang ang gagaling talaga. Feeling ko ano na yan. Pagka may gusto talaga, may paraan. Tote bag? Hindi ba siya tote bag? Abangan mo. Ha? Kakaiba. Na-excite tuloy ako dyan. Ay, kakaiba. Hindi na usa ang Rimowa ngayon, maleta. Hindi na paper bag. Ayan. Baka garbage bag yan. Iba ito. Ayan. Okay nga, Rod, Miss Let. Maraming salamat. Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat.